Hindi ko sure kung paano ko sisimula ko napapansin. We heard bad news kasi may nakitang mass doon sa liver and it's candidate for carcinoma. Yung utak ko, it's all over the place. Mabigay namin yung peace. Parang biglang ganyan yung pinag-uusapan namin, biglang ganyan yung maririnig namin. Malaking bagay sa amin talaga yung face na to. Kasi talagang maraming tinuturo. Hindi pa kami ready, parang bakit naman ganun agad-agad. But yung nangyari sa amin ngayon is more of like we are in no position to demand. Help us understand and process everything according to your will. So ayan, nag-aantay kami ng result ngayon and good morning, Ate Eliza. Yes, for the luto. Wow! Uy, kasi wala si Ate Carla, kaya kami dito, yabang-yabangan kami dito sa kitchen. Wow! Bongga na yan, girl. Ininit niya yung mga leftover kagabi kasi nga naman, abot-abot yung mga leftover namin. Dahil matutuyuan ko ng sabaw. Okay na yan. Ayan. Marami tayo, buffet style tayo ngayon. Menudo, tinola, laing. Maaga kasing umalis sila, Ate Carla. Actually, pag-gising namin kanina, nandito pa sila. Tapos nag-grocery na agad kami ng umaga. Nakita ko na lang nag-message na paalis na daw sila. Yung minutes lang pala after namin magising, umalis na sila. Meron silang lakad for today, hindi namin nakasama. Yes, ikaw, ano naman ang ganap mo today? Wala, sama-sama lang tayo. Ayan, sama ka, ha? Video. Yes, dun tayo sa Market. Si Jet Magig, may event. So, sabay-sabay na tayo mamaya. After natin mag-market, hatid natin siya sa Resorts World. So, yun ang ganap natin for today, for today's video. Si Jermaine nandito na iwan. Hindi siya sumama. Ayan, mamaya, tatanungin natin. Good morning, Kuya! Antok pa siya. Tanong natin mamaya kung gusto niya sumama. Gaano sila yung mga kids. Kaya kayo guys, champurado. Just then. Nag-tricycle kami guys. Napasakan niya kami sa likod kasi meron tao dun sa Sa loob. sa loob. Wala na ibang tricycle, kaya yan. Sa likod kami nakasakay. First time! Ano? Sarap? Nagbayad kasi ako ng bills sa may bayan. Punta muna kami sa BPI, tapos nagbayad kami ng bills sa may bayan. Ayun, dito tayo sa kabila. Pagpabalik namin, walang tricycle eh. Naangkas na lang kami doon sa tricycle kasi may naunang sumakay sa loob. Tuwa kami ni Skyler, first time namin nakapag-tricycle. Ay, first time namin sumakay sa likod ng tricycle. Parang babanggaan yung tuhod, ano? Parang madadali yung tuhod. Kaloka. Guys, magandang umaga sa inyong lahat. Ayan. So, hindi ko sure kung paano ko sisimula ko napapansin nyo, medyo magapa yung mata ko. We heard bad news kasi yung mommy ko for the past couple of months, mga months na rin, nagkakaroon siya ng Parang bleeding. last month nag-start. Nag-start, oo. Nagkaroon na siya ng parang constant bleeding sa nose and then yung pagsuka ng dugo. So, medyo kinakabahan ako nung una, parang yun, with a check-up, parang wala. But then, nung may one time na pina-check-up na siya, parang 3 days ago, lumabas dun sa ultrasound na si mama ay may nakitang mass doon sa liver and it's candidate for carcinoma. So, when I heard the news, actually, guys, sobrang pagod na akong kaiiyak. As in, ilang araw na ako na naiyak talaga. Simula pagbalik, actually, pagbalik natin galing ng Batangas. Batangas dun,
nalaman ko nung hapon. Oo, pinahapunan, pinahapunan. tinawagan siya ni Krisha. Oo, nung pamangking ko. Simula nun until today, talagang ano na kami. Although kasi talaga yung mom ko may ano na talaga siya, may Hep B. Pero nagtitake siya ng gamot para ma-contain yung virus para hindi lumaki, mag-spread. Non-reactive din ba yung kay mama? Hindi, reactive na yung kanya. Pero yung mangyari kay mama ngayon, gawa ng, yun nga, siguro dahil sa katandaan, syempre diba, immunity. So, nag-form ng lesion yung liver niya. So, nagkaroon ng mass. Lesion niya. Ngayon, i-CT scan si mami. So, yun, medyo hindi pa kami, ako talaga okay. As in, yung utak ko, it's all over the place. Gawa na, although, to be honest guys, yung nangyari ngayon sa mami ko, medyo in a way, resolved na ako doon. Kasi sabi ko naman na nag-usap kami sa telepono, dalawa lang naman din talaga yung kaka-endingan ni mami talaga. It's either yung root na yan na sa liver or yun doon sa diabetes niya, which is sa kidney. So, dalawa lang talaga yan. Tapos nag-usap kami na parang yung kung tutuusin, kasi noong 2012 meron din siyang bout with something na medyo nanghina rin yung katawan, bumagsak yung katawan niya. So sabi niya talagang nung naging okay daw siya, kumbaga ito is extension na lang. Second life na rin yan, mama. So extension na lang ito. So lalo kong naiyak kasi nung sinabi niya na at least alam ninyo na hanggang sa huli na pinagsilbihan ko kayo, na ginawa ko lahat, hindi ko pa Lalayak na naman, lalayak. Oo, hindi kayo iniwan, ganyan. Pero, ayun, so na-realize ko nga na, okay na, I mean, sa akin, no, personally, parang, actually, ang prayer ko is kung ano yung will ni Lord, kung ano yung will kay Mama, yun yung masunod. Kasi, sabi ko naman, I guess, no, lahat naman tayo pupunta doon. So, ang point lang naman doon is yung sa mami ko is ma-fulfill niya yung kanyang mga gusto pa niyang gawin, yung purpose niya kung ba't siya nandito. And sabi ko, ang prayer ko lang talaga is sana maging okay si mama, na I mean kung ano yung time left for her is mabigay namin yung peace. Alam mo yung bago man lang siya umalis at matapos yung buhay niya dito, makakaalis siya ng wala siyang bitbit. Parang biglang ganyan yung pinag-uusapan namin, biglang ganyan yung maririnig namin. Everything is okay, di ba? Tapos biglang all of a sudden, bakit parang ba't parang gano'n na yung balita, gano'n na yung pinag-uusapan. So, yun nga, aga namin kanina, sabi ko kay Jet, nung nagising ako, tumabi ko sa kanya, kinamusta ko siya, tapos nag-check, nung nahimasmasan na siya, naalimpungatan na siya, check siya ng phone kasi gaantay siya ng update kay Krisha. And, yun nga, ang una niyang nakita is dinala na nga si Mama sa emergency room. Nasa emergency room na si Kasi Mama. nga, twice nang nag-bleed na naman yung ilong niya. nose niya just this morning doon sa Amerika. Kaya sabi ko, tayo pa dyan, mag-grocery na tayo. Magdasal na. Yung nag-grocery na kami, ganyan. Tapos, ayan, yung pinagdadasal namin is parang not asking God for a miracle na pagalingin si Mama, but more on like kami, bigyan kami ng guidance and grace na kayanin namin. Kung ano man yung mga result, Oo, o yung kung ano man yung result, ganyan. decision. Kasi parang sa amin kasi is parang kung ibibigay ni God yung miracle or yung kung ibibigay ni God yung extension of her life, decision talaga yun ni Lord. No? Parang wala sa kamay namin. So parang ang kami, bigyan niya lang kami ng grace to persevere, grace to yung kayanin, yung understanding, acceptance, and also the grace of, you know, to go through this as a family, and also conversion ng mga taong nasa paligid namin.
malaking bagay sa amin talaga yung phase na to. Kasi talagang, maraming tinuturo sa amin ngayon. Especially kaya nga sabi ko kanina, siguro yung journey ko from since last year, spiritually, nakatulong yun sa akin to be emotionally and spiritually be prepared. And understanding. And understanding. Sobra talaga. Kasi siguro naisip ko nga kung katulad lang din kami pa nung dati, we will ask na parang, Lord, pagalingin mo naman si Mama, hindi pa kami ready. Parang bakit naman ganun agad-agad. But yung nangyari sa amin ngayon is more of like we are in no position to demand kay Lord na pagalingin siya or ba't siya binigyan ng ganong sakit, but more on like may help us understand and process everything according to your will. So ayan, nag-aantay kami ng result ngayon and talagang sana talaga kung ano yung will ni God. Syempre masakit gusto mo talaga na nandiyan silang gat kaya nila, di ba? But mag-trust lang talaga, and yun nga, bigyan kami ng grace to accept it wholeheartedly, and prayer din namin na si Mama, di ba, kung ano man yung result na makita or malaman nila is at peace, kumbaga, dahil nga ayaw namin na mamaya konting time na nga lang yung meron, tapos nagkakagulo pa lahat, may mga regrets pa and everything. So gusto namin maging kumbaga maayos para i-enjoy na lang yung time na meron. Pupunta tayo ngayon, may lakad tayo. Punta tayo Padre Pio. Punta tayo kay Padre Pio actually. Actually, alam nyo guys, may kailangan pa kaming gawin ngayon, gawa ng pero let's see. Tara na! Ready na? Nandiyan natin si Cloud. Kahatid tayo ng pagkain kay Mama Toya. Wala si Cloudy! Hala! Wala! Ayan, punta tayo kay Mama Toya. Lalo tayo kay Mother. Mabilis lang din kami guys. Maghahatid lang tayo ng pagkain. Tapos kamustahin natin si Mama. Dala ko yung mga apo niya. Kamusta ka naman, Mother? Okay naman. Paano? Kain ka na. Kain na. Kakain, tanghalian. Ano ayaw ka niya? Saan? Ganda damit mo ah. Oo. Oh. Bigay-bigay lang. Bigayan nila, ni Ate Carla. Karma. Oo. Ayan yung binili namin sa Divisoria. Ang ganda Ang ganda ng kulay. Pumili ni Ate Carla ang mga gandang kulay sa Divisoria. Anong kulay yan? Yan, orange. Ay, yung orange. O, di ba? Dali, patingin ma. Saan? Bakit may ano? Walang buhok. Ah, Walang buhok. wala. Wow! Ang sakit na untog sa akin yun. Ang sakit tumama doon sa cheekbone ko yung ulo ni Mama. Skyler. Ang sakit. Ang sakit tumama yung ulo ni Mama. Kamusta naman kayo dito, Ate King? Kinuwentohan ka ni Elsa na nangyari sa Batangas. Agoy, maganda, maganda, sakitan siya mo, katatawa doon sa vlog. Bakit? Ine-edit pa lang ni Jet Ayaw nga kasi niya, magdagat. Ang tagal. Siguro mga 1 oras mahigit nandun lang sa may, para kasing may, yung parang may iskinita, may upuan doon. Nandun nakatambay yung matanda din na may-ari. Lola ng may-ari. Nakachika. Ay, hindi, nanay pala ng may-ari. Halos kay Daran din ni Mama, 81. Nakachika si Pero maayos, di chika-chika sila doon sila nakaupo. Pilit namin yung iniinganyo para nga, may dalang mga camping chair para doon maupo.
mabasa yung paa niya, ayaw. Siguro mga higit isang oras pumayag. Di, nakaupo lang doon. Camping chair. Pero pag umaano, nababasa yung paa niya mga hanggang ganyan. Tapos gano'n siya ng gano'n. Bakit hindi siya narunod? Nahihilo na nga daw siya. Kasi, dito lang, nasa pampang lang eh. Hindi siya pumunta sa loob. Sa baba. Hindi siya pumunta. Tapos, naglalaro siya, nainganyo na siguro, laro siya ng laro, ng tubig, inaabot niya yung ganyan. Sabi niya, nahihilo na daw siya. Kakayuko. Ginawa niya rocking chair yung camping chair eh. Tapos yuko, siya na yuko. Tapos yun, maya napapayag namin, binuhat ni kuya. Pinaupo doon. Ang bigat, ayaw nga niyang umupo, ayaw pumayag. Pinaupo ni kuya, sira ulo, kauntugan tuloy kami lahat. Kauntugan kami ni mama. Tapos ako tawa ka talaga. Ay, nandito pala yung file, pakita ko sa'yo. Meanwhile, papunta kami ngayon doon sa Padre Pio dyan sa May Libis. Ayun. Actually, ever since, doon naman talaga kami pumupunta pag may mga may mga special intentions. Yan. Kasi talaga ang Padre Pio talaga yung Aming intercessor. And of course, first time ni Eliza makakapunta doon. first time ni Eliza makakapunta doon kay Padre Pio. So, punta tayo ngayon doon sa Libis. Ayan. And update namin kayo doon later on at kung ano na yung balita. Mga niskis, nandito na kami sa shrine ni Padre Pio dito sa May Libis. Very excited yung mga kids kasi mamaya laro sila dun sa mga birds, sa mga kalapate. Papakain sila ng mga kalapate. Ang dami! Wow! Pakita ko sa inyo mamaya, guys. Yes, first time ni Eliza dito. Ang ganda dito, te. Pati yan, pagpasok mo. Alam mo ba, Day? Alam mo ba na yung mga rosary na yan is galing yan sa mga devotee ni Padre Pio? Lahat, every single rosary na nakasabit dyan is accompanied by a prayer or a thanksgiving. Dahil dun sa mga pinagdasal nila na hiningi nila ng tulong at saka natupad. Yan. May rosary kami sinabit dyan dati ng Sky. Para kay Sky, kay Cloudy, tsaka kay Jet. Ang dami, no? Grabe. Picturean kita mamaya. Diba? Yung tagal natin bago nakabalik dito, no? Ang sarap talaga dyan magdasal. Very tahimik. Ano naman? Tatay namin. So, pakain na kayo ng birds. Asan yung pagkain, Sky? Wala. Kamusta? Diba? Very tahimik doon sa loob. Meron. Ika na guys, Oh. kakainin namin yung bird. Oh, di ka din hanapin natin yung birds. Mami, tos! Go! Oh. Isa na yung mga birds. Kami sa papakain kami ng mga birds. Dito ako. Picture please, Dai. Pag pinindot ba, tete? Sige, patay mo muna. 2 hours later. Bahay na kami, Kaka. Nakauwi na kami sa bahay. Grabe guys, inabot kami ng siyam-siyam. Naku, after namin mag-Padre Pio. Opo. Hi! After namin mag-Padre Pio, sobrang inabot kami from Libis lang papuntang Resort World. Parang halos 2 oras. Grabe. Isang diretso lang sana yun, di ba? Halos 2 oras kami.
Kaya yan, halos malate na si Jet doon sa call time niya ng event. But then after, ibinaba lang namin siya, dumiretso kami dito sa bahay. Nakanta ko, pagkanta ko ng bed. Hindi ko na kaya pumakyan. Ang gawin na kami, nakabis yung